October 2024, nasira pero nitong Agosto lang sinimulang kumpunihin ang isang proyekto kontra baha sa Albay. Minarkahan na itong completed ng DPWH kahit sira-sira pa. Sa gitna naman ng budget briefing sa Kamara, inilahad ni Secretary Vince Dizon na wala pang master plan sa mga pinopondahang flood control projects. May report si Mark Salazar. Halos 140 million pesos ang halaga ng flood mitigation project na ito sa Barangay Saban, Owas, Albay. Pero bago pa naman makumpleto nitong Pebrero, hinagupit ito ng Bagyong Christine noong October 2024. Tubig dito, mataas. Inabot nga dyan sa, lahat ng tuban, inabot ng tubig eh. Sa katawan nyo, Mga hanggang dito. hanggang dibdib nyo, Oo. maraming nasira ba bahay, ganyan. Marami. Sa lakas ng tubig noon, yung current ng tubig ng Typhoon Christine. So, unti-unti na damage. Pag nasa side, wala namang mga steel bars yun, parang riprap lang yun sa yung design namin. Sa ibabaw, sa side, sa likuran ng structure. Kaya yun ang parang bumigay. Sa tabi ng project marker, makikita dahil hinighlight naman ng pulang pintura yung dami at limit ng bakal na ginamit na palaman sa riprap na ito. Pero yung parting gumuho dahil sa Bagyong Christine noong isang taon, makikita na ang umusling palamang bakal ay dadalawa lang naman peraso. Umadalang. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng contractor nito na Richmar Construction, isa sa top contractor sa Bicol Region. Sa pagsusuri ng DPWH Albay 3rd District Engineering Office, lumabas na compliant naman sa disenyo ang proyekto, kaya markado itong completed. Wala namang deficient sa design. Okay naman, depende sa project engineer namin kasi pina-inspection ko naman yun. Pinatatapos ng DPWH sa Richmar ang proyekto na 2 weeks ago pa sinimulan ang pagkukumpuni. Sabi ng amendable naman yung kontraktor na i-repair nila. Kaya lang sir, bigyan nyo muna kaming panahon kasi yung mga ibang equipment namin nasa ibang lugar kasi may mga ongoing projects din kami. Sa budget briefing ng DPWH sa Kamara, tinanong si Secretary Vince Dizon kung paano nga ba ang pagbabudget ng DPWH, halimbawa sa flood control projects. Nakadepende ba ito sa need? Baka naman sa laki ng kickback. To be quite honest, I don't think there is a master plan or there is a basis. So it's quite arbitrary. Pinare-review na ng Pangulo sa DPWH ang mahigit 800 billion pesos na hinihingi nitong budget para sa 2026. Para kay House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing, ang dapat lang pondohan ay mga proyekto sa bahain talagang lugar. Dalawa po yung criteria natin. One, dapat po red siya, tagged as a red zone in Project NOAA. And second po, hihingan po natin ng Regional Flood Mitigation Plan. Ayon kay Secretary Dizon, dapat nakabatay sa scientific study ang pagpopondo. Yung science credible. No, hindi yan hindi yan hula-hula. Saan makakalbo yung mga district projects? Marami namang nung nakaraan eh. Kakayangan doon, marami naman nung nakaraan na mga project na ongoing pa eh. Hanggang September 12 ang palugit ng mga mambabata sa DPWH para isumite ang kanilang revised budget. Sa labas ng Kamara, nauwi sa pamamato ang pagkalampag ng mga rallyista para managot ang mga nangurakot umano sa pondo ng bayan. Sa gusali naman ng St. Gerard Construction sa Pasig, sumugod ulit ang ilang grupo na nagbihis multo pa at may mukha ng mga kontraktor. Simbolo raw ng ghost projects ng DPWH. Dito po kami dahil kami po ay sumisigaw, nagmamakaawa ng pananagutan. Hindi na pwedeng muro investigations. Payapang natapos ang protesta na binantayan ng Pasig Police. Ang mga rallyista naman na nagpintura sa gate at bakod sa gusali kahapon na mula sa ibang grupo, tukoy na at iahabla ng mga diskaya. Malicious mischief, vandalism, unjust vexation, and also alarms on scandal. Malaya po silang makapagpahayag ng kanilang saloobin. Huwag tayong gagamit ng dahas, pananakot at kung anumang paninira ng propiedad
kagaya po nung nakaraang rally. Kusa na rin daw isinuko ng mga Diskaya ang 16 pa nilang luxury vehicles bukod sa 12 sinelyuhan at kinordonan kahapon ng Bureau of Customs. Kompleto at natipo na sa St. Gerard Building ang 28 luxury cars, tugma sa bilang na binanggit ni Sara Diskaya sa Senado. Hindi na sila pwedeng galawin, buksan o gamitin at babantayan ng mga officers ng customs. May 2 minibus na iniharang sa mga ito para pansalag sakaling batuhin ng rallyista. Sabi ng abogado ng mga Diskaya, dadalo mag-asawang Curly at Sara sa Senate hearing sa Lunes bilang pagsunod sa subpoena sa kanila. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.